Reading and Literacy Grade 1 Quarter 4 Week 7 Let's learn about Reading Comprehension Strategy, Visualization, and Problem and Solution. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about Reading Comprehension Strategy, Visualization, and Problem and Solution. Day 1 Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can make new words by substituting the initial letter sound with another letter sound. Describe important details from the given text. Read content-specific words in Makabansa. And read aloud sentences with appropriate speed, accuracy, and expression following a checklist. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Sino sa inyo ang nakaranas na ng bagyo o nakapanood na ng ulat tungkol sa bagyo? Ilarawan ito. Ano ang kadalasang nangyayari tuwing may bagyo? Narito ang ilan sa mga pangalan ng mga bagyong nagdulot ng malakas na pinsala sa ating bansa. Basahin ang mga ito. Sendong, Yolanda, Ulysses, Odette, Ondoy, Pablo. Ang mga pangalan ng mga bagyong ito ay ilan lamang sa mga nagdaang bagyo na nagdulot ng malakas na pinsala sa ating bansa. Nagdulot ang mga ito ng malaking pinsala at pagkasira ng mga ari-arian sa bawat mamamayan. Gamit ang semantic web na nakasentro ang salitang bagyo, magbahagi kayo ng mga salita, ideya at karanasan na may kaugnayan sa bagyo. Narito ang semantic web. Mababasa sa gitna ang salitang bagyo. Kapag bagyo, ano ang mga salitang naglalarawan rito? Bibigyan ko kayo ng mga halimbawang salita na naglalarawan sa salitang bagyo. Kapag sinabing bagyo, ito ay malakas. Kapag sinabing bagyo, ito ay mahangin. Kapag bagyo, ito ay madilim. Kapag may bagyo, syempre, maulan. Kapag may bagyo, nakakatakot. At kapag sinabing bagyo, ito ay may pagbaha o baha. Ilan lamang ito sa mga salitang maaari nating ilarawan sa salitang bagyo. Sa araw na ito, matututuhan ninyo kung paano tukuyin ang tunog sa iba't ibang posisyon sa salita, palitan ng tunog sa isang salita upang makabuo ng panibagong salita. Kilalanin ang direksyon ng pagbasa, magbasa ng mga salitang madalas gamitin o high-frequency words at magbasa ng mga salita ng tama upang maunawaan ang kahulugan. Matututuhan din ninyong magbasa ng mga pangungusap ng wasto, may angkop na bilis at may tamang pagpapahayag. Matututuhan rin ninyo ang tungkol sa mga bagyo at kung ano ang maaari nating gawin upang maghanda sa paparating na bagyo. Sa araling ito, malalaman din ninyo ang iba't ibang bahagi ng isang bagyo. Handa na ba kayo? Basahin ang mga sumusunod na parirala at ang kahulugan ng mga ito. Pinsala sa ating pamumuhay.
Ang kahulugan nito ay masamang epekto o pagkasira sa buhay ng mga tao. Halimbawa, ang malakas na bagyo ay nagdulot ng pinsala sa ating pamumuhay. Bagyong nararanasan sa Pilipinas. Ang kahulugan nito ay mga bagyong dumadaan o tumatama sa Pilipinas. Halimbawa, maraming bagyong nararanasan sa Pilipinas bawat taon. Makinig sa ulat ng panahon. Ang kahulugan nito ay pakinggan ang balita tungkol sa lagay ng panahon. Halimbawa, mahalagang makinig sa ulat ng panahon kapag may paparating na bagyo. Mapagkakatiwalaan ang impormasyon. Ang ibig sabihin nito ay impormasyong maaaring paniwalaan dahil ito ay totoo at tama. Halimbawa, dapat tiyakin na mapagkakatiwalaan ang impormasyon na ating naririnig. Panatilihing malinis. Ang ibig sabihin nito ay panatilihing maayos at walang dumi. Halimbawa, dapat panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang baha. Makipag-ugnayan sa opisyal. Ang ibig sabihin nito ay makipag-usap o makipag-ugnay sa mga pinuno ng pamayanan. Halimbawa, maaari tayong makipag-ugnayan sa opisyal ng barangay kapag may sakuna. Humingi ng tulong sa kinauukulan. Ang ibig sabihin nito ay humingi ng tulong sa mga taong may tungkulin o responsibilidad. Halimbawa, kapag may panganib, humingi ng tulong sa kinauukulan. Maghintay sa abiso ng pamahalaan. Ang kahulugan nito ay maghintay sa opisyal na anunsyo o paalala mula sa gobyerno. Halimbawa, dapat maghintay sa abiso ng pamahalaan bago lumikas sa panahon ng bagyo. Ngayon ay pag-aaralan natin ang pagbuo ng larawan sa isip o visualization. Kapag tayo ay nakikinig o nagbabasa ng isang teksto, maaari tayong bumuo ng larawan o parang pelikula sa ating isipan upang mas madaling maunawaan at matandaan ang mga impormasyon o detalye. Ito ay tinatawag na visualization strategy. Sa araw na ito ay magbabasa tayo ng isang kwentong may kinalaman sa bagyo. Narito ang pabalat ng kwentong ating babasahin. Ang pamagat ng kwentong ating babasahin ay Paghahanda sa Panahon ng Bagyo. Isinulat ni Rochelle B. De Vera at iginuhit ni Annie E. Abanto. Basahin ng malakas ang pahina 1 hanggang 3 ng kwentong ito. Ang bahaging ito ng teksto ay tungkol sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa bagyo. Makinig kayo ng mabuti habang binabasa ko ang isang teksto. Bumuo kayo ng larawan sa inyong isip at ilarawan ang mga larawang nabubuo sa inyong isipan. Paghahanda sa Panahon ng Bagyo. Isinulat ni Rochelle B. De Vera at iginuhit ni Annie E. Abanto. Ang bagyo ay may dalang malakas na hangin. Maaaring magdulot ito ng pinsala sa ating pamumuhay. Ayon sa tekstong ating binasa, ang bagyo ay may dalang malakas na hangin. Anong salita ang naglalarawan sa hangin? Tama! Ang salitang ito ay malakas. Malakas na hangin. Isara ninyo ang inyong mga mata at gumawa kayo ng larawan o pelikula sa inyong isipan. Isipin ninyo, ang bagyo ay may dalang malakas na hangin. Para sa akin, ang nakikita ko sa aking isipan ay nagsasayawang mga puno dahil sa lakas ng hangin. Kayo, ano ang larawang nagawa ninyo sa inyong isipan? Ano kaya ang tunog ng hangin? Subukin ninyong isipin kung ano ang pakiramdam ng malakas na hangin. Malamig ba o mainit?
Ituloy natin ang pagbasa. Ang bagyo ay may dalang malakas na hangin. Maaaring magdulot ito ng pinsala sa ating pamumuhay. Gamit ang paglalarawan sa pamamagitan ng inyong isip, ano ang maaari ninyong makita, marinig, maramdaman, at kahit maamoy sa kwento. Ituloy natin ang pagbasa. May iba't ibang bahagi ang bagyo. Ang mata ang pinakasentro ng bagyo. Pinapalibutan ito ng malalakas na hangin at umiikot na kaulapan. Anong salita ang naglalarawan sa hangin? Tama! Ang salitang naglalarawan sa hangin ay malakas. Anong salita ang naglalarawan naman sa mga ulap? Tama! Ang salitang naglalarawan sa mga ulap ay umiikot. Ano ang tawag sa sentro ng bagyo? Tama! Ang sentro ng bagyo ay tinatawag na mata. Mata ng bagyo. Ano raw ang nangyayari sa mga ulap kapag may bagyo? Tama! Kapag may bagyo, ang nangyayari sa mga ulap ay umiikot. Ipikit muli ang inyong mga mata at isipin kung ano ang pakiramdam kapag may bagyo. Isipin, malalakas na hangin at umiikot na kaulapan. Ituloy natin ang pagbasa ng kwento. 5 ang uri ng bagyong nararanasan sa Pilipinas. Ang mga uri ng bagyo ay tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, at super typhoon. Ano ang nangyayari kapag may bagyo? Tama! Kapag may bagyo, nagkakaroon ng malalakas na hangin, malalakas na ulan, at maaaring magdulot ng baha at pinsala sa kapaligiran. Ano ang posibleng epekto ng bagyo sa kabuhayan ng mga tao? Tama! Maaring masira ang mga pananim, bahay, bangka, at mga tindahan kaya nawawala ng hanap buhay o kita ang mga tao. Ano ang mga bahagi ng isang bagyo? Alam na ba ninyo kung ano-ano ang mga bahagi ng isang bagyo? Pag-aralan natin. Ang mga bahagi ng bagyo ay mata ng bagyo o eye wall, at rain bands. Alamin natin kung ano ang kahulugan ng mga bahagi ng bagyo. Unahin natin ang mata ng bagyo. Mata ng bagyo o eye. Ito ang gitnang bahagi ng bagyo. Sa bahaging ito ay mas kalmado o mahina ang hangin at kung minsan ay walang ulan kahit napapalibutan ito ng napakalakas na bagyo. Eye wall. Ito ang paligid ng mata ng bagyo. Dito matatagpuan ang pinakamalalakas na hangin at pinakamalakas na ulan sa buong bagyo. At ang rain bands. Ito ang mga pahabang kumpol ng ulap na umiikot palibot ng bagyo. Nagdadala ito ng malalakas na ulan at hangin sa iba't ibang lugar na dinadaanan ng bagyo. Ilan ang uri ng bagyo na nararanasan sa Pilipinas? Alamin natin mga bata. May 5 uri ng bagyo na nararanasan sa Pilipinas. Ano-ano kaya ang mga ito? Ang 5 uri ng bagyo ay: una, ang tinatawag na tropical depression, winds up to 61 km per hour. Ang hangin nito ay umaabot hanggang 61 km per hour. Ang pangalawa ay ang tropical storm, winds up to 62 to 88 km per hour. Umaabot ang hangin nito hanggang 62 hanggang 88 km per hour. Ibig sabihin, mas malakas ito kaysa sa tropical depression. Pangatlo ay ang severe tropical storm, winds of 89 to 117 km per hour. Ibig sabihin, ang hangin nito ay umaabot hanggang 89 hanggang 117 km per hour.
Mas malakas ito kaysa sa tropical storm at tropical depression. Pang-apat ay ang tinatawag na typhoon, winds of 118 to 184 km per hour. Ibig sabihin, ang typhoon ay mas malakas sa severe tropical storm, sa tropical storm at sa tropical depression dahil mas malakas ang hangin nito. At ang pinakamalakas sa lahat ay ang super typhoon, winds of 185 km per hour or higher. Mas mataas pa. Ito ang pinakamalakas sa 5 uri ng bagyo. Alin sa 5 uri ng bagyo ang pinaka-nakamiminsala? Tama! Ang super typhoon ang pinaka-nakamiminsala dahil ito ang may pinakamalakas na hangin. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga taong naaapektuhan ng bagyo? Tama! Maaring masira ang kanilang bahay, mawalan sila ng tirahan at kabuhayan at kailangan nilang lumipat sa evacuation center. Para sa gawaing ito, pumili ng alinman sa mga sumusunod na pangungusap at iguhit kung ano ang naiisip ninyo tungkol dito. Isulat ang napiling pangungusap sa ibaba ng inyong iginuhit at basahin ito ng malakas. Ibahagi sa inyong katabi kung bakit ninyo iginuhit ang mga detalyeng ito. Ang mga pangungusap na inyong pagpipilian ay ang mga sumusunod. Una, ang bagyo ay may dalang malakas na hangin. Sumunod, maaaring magdulot ang bagyo ng pinsala sa ating pamumuhay. At ang pangatlo, ang bagyo ay pinapalibutan ng umiikot na kaulapan. Ngayon naman ay magnilay-nilay at tapusin ang mga sumusunod na pahayag. Tuwing bagyo, ang hangin ay malakas at ang mga ulap ay umiikot. Ang epekto ng bagyo ay pagbaha at pagkasira ng mga bahay. Nagdudulot ng pinsala sa pamumuhay ng mga tao ang malakas na bagyo. Maaari tayong magbahagi sa kanila ng pagkain at damit. Ano ang dapat gawin kapag nakikinig o nagbabasa ng teksto upang mas madaling maunawaan at maalala ang mga detalye nito? Siyempre, ang dapat ninyong gawin ay makinig ng mabuti. Maaari kayong gumawa ng visualization strategy sa inyong isip. Habang binabasa o nakikinig kayo ng kwento, maaari ninyong isaisip ang tungkol sa kwentong inyong napapakinggan upang madali ninyong maunawaan ang mga detalye nito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa gawain bilang isa. Panuto, basahin ang mga sumusunod na tanong at bilugan ng letra ng tamang sagot. Una, ano ang nangyayari kapag may bagyo? A. Malakas ang hangin. B. Mahina ang hangin. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Malakas ang hangin. Pangalawang tanong. Ano ang maaaring mangyari sa lugar na may malakas na bagyo? A. Babaha sa pamayanan. B. Magiging maaraw sa pamayanan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Babaha sa pamayanan. Pangatlo, ano ang tawag sa pinakasentro ng bagyo? A. Ulo. B. Mata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Mata. Pang-apat, bakit umiikot ang mga ulap sa sentro ng bagyo? A. Dahil sa malakas na hangin. B. Dahil sa baha. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Dahil sa malakas na hangin. At panglima,
Ano kaya ang nararamdaman ng mga nasalanta ng bagyo? A. Masaya. B. Malungkot. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Malungkot. Day 2. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can share personal experiences relevant to the topic. Read high-frequency words in the text. Identify the problem and its solution from the text read. And write words correctly and legibly. Kahapon ay tinalakay natin ang mga impormasyon tungkol sa isang bagyo. Ano ang maaaring mangyari kapag may dumating na napakalakas na bagyo? Kapag dumating ang napakalakas na bagyo o super typhoon, maaaring magkaroon ng malakas na ulan at hangin. Maaari itong magdulot ng pagbaha, pagkasira ng mga bahay at pananim, at pagkatumba ng mga puno at poste ng kuryente. Dahil maaaring magdulot ng pinsala sa ating pamumuhay ang bagyo, dapat tayo ay maging handa sa pagdating nito. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay batay pa rin sa napag-usapan nating kahapon, ang paghahanda sa panahon ng bagyo. Ang layunin ng aralin ngayong araw ay matutuhan ninyong tukuyin ang suliranin at solusyon sa isang teksto. Matututo rin kayong magbasa ng mga pangungusap ng wasto, may tamang bilis at may wastong pagpapahayag at magsulat ng sarili ninyong ideya tungkol sa paksa. Basahin ang mga sumusunod na susing salita. Ulat panahon. Ito ay impormasyon o balita tungkol sa lagay ng panahon. Halimbawa, ayon sa ulat panahon, may paparating na bagyo bukas. Kawad ng kuryente. Ito ay mga kable o wire na ginagamit sa pagdaloy ng kuryente. Halimbawa, huwag tayong maglaro sa ilalim ng kawad ng kuryente dahil delikado ito. Dokumento. Ito ay anumang papel o tala na naglalaman ng opisyal na impormasyon. Halimbawa, kinakailangan niyang isumite ang kanyang dokumento sa opisina bago ang takdang araw. Kahapon, natutunan ninyo ang paraan ng paglikha ng larawan sa isip o mental images ng tekstong inyong binasa upang mas madaling maunawaan at maalala ang mga detalye. Maaari nyo ring gawin ang mga ito habang nagbabasa, gamit ang inyong 5 senses. Sense of sight. Kung ano ang nakikita ng aking mata. Sense of hearing. Kung ano ang naririnig ng aking tainga. Sense of smell. Kung ano ang naaamoy ng aking ilong. Sense of taste. Kung ano ang nalalasahan ng aking dila. At sense of touch. Kung ano ang nahahawakan ng aking kamay. Gamitin ang poster na ito bilang gabay sa paglikha ng larawan sa isip habang nagbabasa. Gamit ang parehong proseso ng paglalarawan sa isip o visualization na ginawa kahapon, basahin ng malakas ang pahina 4 hanggang 7 ng kwentong Paghahanda sa Panahon ng Bagyo ni De Vera, 2022. Ang bahaging ito ng teksto ay tungkol sa mga paghahanda sa pagdating ng bagyo ilang araw bago ito mangyari. Ipikit ang inyong mga mata upang mas madaling makabuo ng larawan sa inyong isipan. Ituloy natin ang pagbasa ng kwento. Makinig ng ulat panahon sa radyo at telebisyon. Siguraduhing tama at mapagkakatiwalaan ang impormasyon. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Makikita natin sa larawan ng tatay na nanonood ng balita.
Makikita natin ang nanay at ang magkapatid na nakikinig ng radyo. Kung kayong mga tauhan sa larawan sa pahina 4, ano kaya ang inyong maririnig? Kung tayo ang tauhan sa larawan, ang maaaring marinig natin ay balita tungkol sa lagay ng panahon. Maaari natin itong mapanood sa TV o telebisyon at maaari natin itong mapakinggan sa radyo. Bakit kailangan nating makinig sa ulat ng panahon? Tama! Kailangan nating makinig sa ulat ng panahon upang malaman kung may paparating na bagyo o masamang panahon at makapaghanda para sa kaligtasan. Paano natin masisigurado na ang impormasyon na nakukuha natin ay totoo at maaasahan? Tama! Masasabi nating totoo at maaasahan ang impormasyon kung ito ay galing sa mga opisyal na ulat ng pamahalaan, radyo, telebisyon, o mapagkakatiwalaang balita. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung mali ang ulat ng panahon na ating nakuha? Tama! Kung mali ang ulat ng panahon, maaaring hindi makapaghanda ang mga tao at malagay sa panganib ang kanilang buhay at ari-arian. Ituloy na natin ang pagbasa ng kwento. Panatilihing malinis ang mga kanal. Putulin ang mga sangang malapit sa mga kawad ng kuryente. Bakit mahalagang mapanatiling malinis ang kanal? Tama! Mahalagang mapanatiling malinis ang kanal upang madaling dumaloy ang tubig at maiwasan ang pagbaha. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung barado ang kanal kapag may bagyo? Ilarawan ito. Ano kayang nakikita ninyo? Ano kaya ang maaamoy ninyo? Kapag barado ang kanal, maaaring magkaroon ng baha. Makikita ang maruming tubig sa kalsada at maaaring maamoy ang mabahong amoy mula sa mga basurang naipon. Bakit mahalagang putulin ang mga sanga ng puno na malapit sa mga kable ng kuryente? Tama! Mahalagang putulin ang mga sanga ng puno upang maiwasan ang aksidente at maputol ang kuryente kapag may bagyo. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung ang mga sanga ng puno ay malapit sa mga kable ng kuryente kapag may malakas na hangin? Kapag malakas ang hangin, maaaring tumama o mabuwal ang mga sanga sa mga kable ng kuryente at magdulot ng pagkasira o pagkawala ng kuryente. Ituloy natin ang pagbasa ng kwento. Ibalot sa plastik ang mahalagang dokumento. Ilagay ito at ang ibang gamit sa ligtas na lugar. Ano ang mga halimbawa ng mahalagang dokumento? Ang mga halimbawa ng mahalagang dokumento ay ang birth certificate, papeles ng lupa, mga dokumento sa paaralan, at marami pang iba. Bakit mahalagang balutin ang mga ito sa plastik at ilagay sa ligtas na lugar? Tama! Mahalagang balutin ang mga ito sa plastik at ilagay sa ligtas na lugar upang hindi mabasa, masira o mawala kapag may bagyo. Ano ang maaaring mangyari sa panahon ng bagyo na maaaring makasira sa mga mahalagang dokumento? Tama! Sa panahon ng bagyo, maaaring magkaroon ng malakas na ulan at baha na maaaring makabasa o makasira sa mga dokumento. Ituloy natin ang pagbasa ng kwento. Kapag paparating ang bagyo, siguraduhing sapat ang pagkain at tubig. Maghanda ng go bag na naglalaman ng mga gamot. Kasama rin dito ang radyo, flashlight, pito at battery. Ano ang go bag? Bakit kaya ito tinatawag na go bag? Tama! Ang go bag ay isang bag na naglalaman ng mahalagang gamit na kailangan kapag may sakuna. Tinatawag itong go bag dahil madali itong dalhin kapag kailangang umalis o lumikas agad.
Ano ang mga bagay na dapat nating ilagay sa ating go bag? Tama! Maaaring ilagay sa go bag ang pagkain, tubig, flashlight, damit, first aid kit, gamot, at mahalagang dokumento. Bakit dapat tayo maghanda ng sapat na pagkain at tubig kapag paparating ang bagyo? Tama! Dapat tayong maghanda ng pagkain at tubig upang may magamit tayo kung hindi makalabas ng bahay o kung mawala ng supply dahil sa bagyo. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung hindi tayo mag-iimbak ng pagkain at tubig bago ang bagyo? Kung hindi tayo mag-iimbak ng pagkain at tubig, maaaring magutom o mauhaw tayo at ang ating pamilya. Maaaring mahirapan tayong makakuha ng supply habang may bagyo. Ano ang mga paraan para maghanda sa paparating na bagyo? Ang mga paraan ng paghahanda sa bagyo ay pakikinig sa ulat ng panahon, paglilinis ng kanal, pagputol ng mga sanga ng puno, paghahanda ng go bag, at pag-iimbak ng pagkain at tubig. Bakit mahalaga ang pagiging handa sa paparating na bagyo? Mahalaga ang pagiging handa upang mapanatiling ligtas ang sarili at pamilya at maiwasan ang panganib. Kung maghahanda kayo ng go bag, ano ang ilalagay ninyo dito? Alin sa mga ito ang ginagawa ninyo sa bahay? Sa inyong palagay, alin dito ang dapat nating simulang gawin? Balikan natin ang konsepto ng suliranin at solusyon. Ang problema ay isang bagay na hindi maganda o kailangang ayusin. At ang solusyon, ang paraan upang ayusin ang problema. Ang paghahanda ay nakatutulong upang maiwasan ang mga suliranin sa panahon ng bagyo. Basahin ang bawat sitwasyon, bilugan ng problema at guhitan naman ang solusyon. Unang bilang, hindi nakapaghanda si Don sa bagyo dahil hindi siya nakinig sa ulat panahon. Dahil dito, lagi na siyang nag-aabang sa ulat panahon upang makapaghanda ng maayos. Alin ang problema at alin naman ang solusyon sa sitwasyong ito? Tama! Ang problema ay hindi nakapaghanda si Don sa bagyo dahil hindi siya nakinig sa ulat panahon. At ang solusyon ay lagi na siyang nag-aabang sa ulat panahon upang makapaghanda ng maayos. Pangalawa, bumabaha sa barangay dahil barado ang kanal. Naglinis ng kanal ang mga tao. Alin ang problema at alin naman ang solusyon sa sitwasyong ito? Ang problema ay bumabaha sa barangay dahil barado ang kanal. At ang solusyon ay naglinis ng kanal ang mga tao. Pangatlo, bumagsak ang mga sanga sa kawad ng kuryente. Pinutol ng mga tao ang mga sangang malapit sa mga kawad ng kuryente. Alin ang problema at alin ang solusyon sa sitwasyong ito? Tama! Ang problema ay bumagsak ang mga sanga sa kawad ng kuryente. At ang solusyon ay pinutol ng mga tao ang mga sangang malapit sa mga kawad ng kuryente. Magnilay-nilay at tapusin ang mga sumusunod na pahayag. Ang mga natutuhan ko ngayong araw ay ang nakatulong sa akin upang makagawa ng larawan sa aking isipan habang nagbabasa ay upang maging handa kapag may paparating na bagyo, ang nararapat kong gawin ay at kapag ako ay nagbabasa, dapat kong gawin ang mga sumusunod. Mga bata, kayo na lamang ang magbibigay ng sagot sa mga ito. Para naman sa gawain bilang isa, basahing maigi ang mga sumusunod na pangyayari, bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Sulatan ng P ang binilugang problema at S ang sinalungguhitang solusyon. Unang bilang, maaaring mabasa ang mga mahalagang dokumento kapag malakas ang ulan.
Ibalot sa plastik ang mga mahalagang dokumento. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Sa sitwasyong ito, ang problema ay maaaring mabasa ang mga mahalagang dokumento kapag malakas ang ulan. At ang solusyon ay ibalot sa plastik ang mga mahalagang dokumento. Pangalawa, kapag bumabaha, nababasa ang mga mahalagang gamit. Ilagay ang mga ito sa ligtas na lugar. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Ang problema sa sitwasyong ito ay kapag bumabaha, nababasa ang mga mahalagang gamit. At ang solusyon ay ilagay ang mga ito sa ligtas na lugar. At pangatlo, walang tindahang mapagbilhan ng pagkain kapag malakas ang bagyo. Mag-imbak ng pagkain at tubig bago kapag may paparating na bagyo. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Ang problema sa sitwasyong ito ay walang tindahang mapagbilhan ng pagkain kapag malakas ang bagyo. At ang solusyon ay mag-imbak ng pagkain at tubig bago kapag may paparating na bagyo. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!